Tatawa ka na lang at mapapangiti ka na lang sa nangyayari. Ang mga politiko sa ating bayan, kahit noon pa, lalo ngayon lumala. Pagka nabanggit ang pangalan, pag gustong imbestigahan tungkol sa posible o walang kinalam o posible o merong kinalaman sa graft in corruption, kaagad-agad ang sinasabi, harassment lang yan, politika lang yan, panggigipit lang yan, kung ano-anong mga negatibo kaagad. Hindi sila naniniwala doon pag may usok, may apoy. Di ba? Parang pasintabi na, hindi ko naman nilalahat. Pag ganyan ang mga statement paulit-ulit ng politiko, parang ang dating guilty kaagad eh. Kasi dapat pagka nabanggit ang pangalan mo sa di umano'y graft in corruption, dapat harapin mo kaagad. O hindi totoo yan, haharapin ko yan. O sige nga, sige, imbestigahan niyo ako. Yan. Pero pag ang sagot ay politika, harassment, pananakot, panggigipit, luma na pong argumento yan. Bulok na argumento yan. Kasi marami nang gumamit ng ganyan, pero nakasuhan, nakulong, yung iba nga guilty na eh. Tapos ulit-ulit pa rin yung ginagamit ngayon. At mas dumami pa ang gumagamit ng ganyan. Kaya tuloy yung mga hindi politiko nadamay na eh. Di ba yung mga taga DPWS o anumang ahensya ng gobyerno pag nabanggit sa korupsyon, ganun din ginagaya na yung politiko. Harassment lang yan, politika lang yan. Wala na ba kayong ibang dahilan? Hindi ko yung sinabing guilty kayo. Kailan ho, sunog na yan. Luma ng dahilan yan. Hindi na yan nabebenta. Hindi na ho yan tinatanggap. Actually, pinagkakitain na ninyo yan. Wala na bang iba? Mag-isip naman kayo ng ibang argumento o dahilan. Di ba? Lalo na ngayon, talamak ang korupsyong na-discover ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Kumanta na, umami na, nagsing-along na. Nakumpiska na ang mga ari-arian at pera. Nagturoan na sila. Tapos ang kasabihin ng politiko, harassment pa rin. Paninira pa rin. Ha? Di ba? Luma eh. So yung drama, gimmick, kaartihan, hindi na ho yan nabebenta ngayon. Kahit sa showbiz na punong-puno ng mga drama, hindi na ho masyadong madrama eh. Sila nagpapakatotoo na rin. Hindi na rin mabenta yung sobrang drama, sobrang gimmick. Hindi na rin sumikat yung mga artista pag puro gano'n ang galaw. Eh bakit ang mga politiko? Patuloy pa nilang ginagawa yung drama, gimmick, publicity, harassment, kung ano-ano. Hindi na nga po yan kailangan ngayon. Ang mga Pilipino ay pinagnakawan. Ang mga project hindi natuloy. Ang mga project ay substandard. Ang mga project o ghost project ay kitang-kita ng tao. Tapos sasabihin nyo, harassment lang ito. Politika lang. Panggigipit lang. Wow! Ang gumagamit ng ganyang klaseng palusot argumento, mas naniniwala akong guilty kayo. Mas naniniwala akong dapat talaga kayong panagutin. Dapat talaga kayong kasuhan. Dapat talaga kayong makulong. Dapat talagang kumpiskahin ang mga yaman na inyong mga tinatago. Kasi walang ibang dahilan eh. Walang ibang palusot kayo eh. Hindi ko nilalahat. Pinagnakawan na nga ninyo ang inosenteng mamamayang Pilipino. Inabuso na ninyo ang tiwala ng taong bayan sa inyo. Dahil kayo humingi ng boto, ibinoto kayo bilang district congressman, bilang gobernador, mayor, konsehal, bilang party list congressman, bilang senador. Tapos ninakawan niyo ang taong bayan. Yun naman mga taga-DPWS, inilagay kayo dyan bilang mga district engineer, mga kontraktor, pinagkatiwalaan kayo, cabinet secretary, pansamantalang pinagkatiwalaan kayo. Naging kasapakat din kayo ng mga kalokohan. Tapos pagka nagkabukuhan, harassment lang, paninira lang, kalokohan ng inyong mga katuwiran.
dapat makulong talaga kayo. Magiging harassment lang, politika lang, o panggigipit lang kung walang pera. Kung walang project, kung walang substandard project, kung walang baha, kung walang namatay, kung walang nasirang bahay, kung walang kalamidad na tayo binugbog dahil kapabayaan. Yun lang yun. Diba? Pag hindi pa naman ninyo naintindihan, ayuhan ko lang. Malinaw pa sa sikat ng araw ang inyong palusot. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang palusot hindi nabenta ngayon, hindi nakatanggap-tanggap. Ang maliwanag sa kahit anong araw at oras, gab-iban o araw, nawala ang pera ng bayan. Inabuso ang mamamayan ng mga gahaman sa pera. Kaya dapat managot kayo. Di ba? Ano po inyong masasabi yan? Please, comment po kayo. Okay? Yung merong kabuluhang comment, huwag yung negatibong wala sa lugar. Huwag kayong gumaya sa mga troll at baser. Kasi operator lang yan, 2 tao lang nag-ooperate yan, pero libo-libong cellphone, libo-libong linya ang ginagamit nila, pero 2-3 tao lang yan, kasi troll nga yun. Hindi yan tao, okay? Kaya huwag kayong magalit at huwag niyong patulan yung hindi tao. Yun ay maaaring kabahagi ng mga mapamirang grupo sa lipunang ito. Okay? Sandali, ano ba ito? Grabe itong si Gadon, Secretary Larry Gadon. Ang panawagan ngayon, resign Sara Duterte. Bah. Excuse me po, naumutulit na hatching ako dun, Excuse me po. Talaga ito si Gadon. Kaya bigla akong nahatching doon sa... Isipin mo, resign Sara. Ay, delikado. Uusok ang bumbunan ng mga DDS. Uusok ang bumbunan ni Topacio. At saka mga abogado at politikong hindi nga manalo pero galit na galit sa gobyerno. Natawa ko nahatsing tuloy ako Antindi May bago siya ngayong panawagan Resign. Sara, resign. Ay nung araw run. Sara, run. Ang panawagan ng mga kakampi nila. Si Gadon, Cabinet Secretary ni Pangulong Marcos, resign. Sara, resign. Ano yung pamasko ba yan? Pambagong taon? Ano ito sa Secretary Gadon na ginagawa mong ito? Maraming matutuwa sa iyo rito at marami rin magagalit. Ibang klase si Gadon talaga. Dati BO lang ang sinasabi nito BO at tanga ang mga sinasabi nito. Ngayon, ang sinasabi niya ngayon resign na. Sa bagay, isang araw nadinig ko siya. Inulit niya na yung BO niya Hindi lang yung supporters Pati si Sara sinabihan na. Pagkatapos ngayon resign, Sara resign. Ano inyong masasabi dyan? Baka mahatsing din kayong katulad ka. Malupit yan Kaya isang araw lang kinasuhan, ngayon ang panawagan ni Gadon, resign na kaagad.